Samantala sa paglipas ng panahon, unti-unti ring nagbago ang pakikitungo ni Nilo kay Cora. Ano ba naman, Nilo? Gabing-gabi ka na nga akong umuuwi, lasing ka pa. Tanungin mo yung bunganga mo. Sinong gaganang umuwi sa tulad mo? Naputak ng putak. Ano gusto mo gawin ko? Manahimik na lang ako at panuurin kang malunod sa alak, ganon? Huwag mo akong pakikialaman. Paglalasing ako hanggat gusto ko. Bakit? Pinapabayaan ko ba kayo ng anak mo? Hindi, di ba? Huwag mong pakikialaman, ha? Nilo, hindi lang naman yan tungkol sa pera. Siyempre gusto ko kausapin mo kung sabihin mo sa akin kung anong problema. Hindi yung dinadaan mo sa pag-inom. Ikaw ang problema. Yung itsura mo. Madalas, kapag umuwi ako, ganyan ka. Masebo ang mukha. Magaspang. Magaspang ang mukha mo. Hindi ka naliligo. Tingnan mo sarili mo. Ano ba naman, Nilo? Ngayon lang naman ako hindi nakapag-ayos kasi ang dami naman gawa. Miski na. Alam mo darating ako, di ba? Marami akong kilala dyan, mga misis. Nakakaligo. Kahit marami silang kailangan gawin. Ano man lang, maghilamos ka para hindi masebo yung mukha mo. Nakakadiri kang tabihan. Mabaho ka. Tumabi ka dyan, masusuntok kita. Tabi! Maganda ka, walang ulam. Ano yan? Ha? Lasing lang po si Tatay Nilo. Hindi niya sinasadyang mga sinabi niya. Pero napapanghitan na siya sa akin. Nay, huwag kang makikinig sa kanya. Maganda ka. Magandang maganda ka pa rin. Subukan mong sumigaw. Papatayin kita. Bakit? Mayroon! Sister Father! Ay, naku. O yun, nalaman ba yun ng mama mo? Hindi niya nalaman. Tinago mo sa mama mo, hindi mo sinabi. Dahil? Dahil natatakot po ako na sa iskandalo. Na feeling ko, hindi rin ako kakampihan ng mother ko. Ayun. Kasi paulit-ulit na lang po eh. Paulit-ulit na lang. Wala nang maliit na